Ito, yan sira. Ito yung nakita nating sira. Yan yung kanyang Bendix drive, kinakalawang na at yan pudpud na. At ito kailangan nating palitan ito. Yan isa sa mga spare parts na sira. Yan, putol na timing chain. Kailangan natin din itong palitan. Timing chain tensioner. Yan. Itong rubber niya ay pudpud na. Yan. Pag hindi natin ito pinalitan, jack, maingay yung makina natin. Dito yan banda nakalagay dito. Yan. Parts ito sa timing chain tensioner. Control ito kasi yung nagkontrol ng higpit ng timing chain ng ating motor. Ito yung kabuhang timing chain tensioner. Ito ang ating palitan. Yung rubber niya sa ibabaw. Ito rin isa nating palitan. Yan. Timing chain roller. Pudpud na po siya. Yan, wala nang gear. Naubos na po yung gear. Ito, kailangan natin ding palitan ito. Neutral gear indicator. Ito yung neutral gear indicator ng ating motor. Yan. Neutral, primera, segunda, tercera, cuarta. Yan ang kanyang gear. Lihain lang natin ito para merong contact sa kanyang selector switch dito. Yan, kulang ng isa dito. Kulang ng isa. Kailangan natin ding magpalit ng isa piraso. Bolt and nut dito sa ating cylinder head. Yan po ang kondisyon ng ating cylinder head. Kailangan natin itong i-check at tingnan kung mayroon bang tagas dito or mayroon bang loss compression, mayroon leaking ba dito. Yung kanyang cylinder block ay goods naman, pero check natin itong mabuti pag matapos natin itong linisin kung mayroon bang gasgas. Yan. Meron itong dalawang circlip, itong isa na A1 at itong isa dito natin kinuha. Yan. Yan po ang kanyang piston.
Mukha namang walang gasgas. Yan. Linis lang ang kailangan nito para goods na to. At dito pa lamang malalaman na natin kung sira ba yung connecting rod niya o sigonyal niya. Yan, pag inalog natin, wala kasi siyang play, walang space. Yan, walang alog. Meaning, goods po yung ating connecting rod. 100% goods po siya. Yan. Pero tingnan din natin, pagkatapos mabaklas natin itong center crankcase. At alugin natin kung meron bang ingay. Para 100% po tayong hindi ito sira. May 8 bolt po siya dito sa ating right side na crankcase cover. Yan, maitim po siya ang ilalim. Ito yung palatandaan na overheat po ang ating makina. Ito kasi yung palatandaan na yung oil circulation natin ay hindi tama or wala sa ayos. Kaya ito yung resulta niya. Overheat. Kaya nangingitim. Yan. Maitim. Pati dito maitim. Overheat po ito. 100% overheat. Yan, marumi na po siya. Palatandaan itong matagal hindi ito na maintenance. Hindi ito na maintenance ng mabuti. Kaya yan, isa rin ito sa dahilan kaya nag-stack up yung mga oil passage niya at nagkaroon ng overheat. Yan, marumi na. May dalawang washer yan. Dito. May dalawang washer tapos yung nut, crown nut niya. Yan, dalawang washer. Tapos may makapal na washer dito. Yan. Yan siya. Kapal na washer. Dito. Dito merong bushing. Tapos dito merong naiwan na spline washer at saka washer. Dito. Ito ang tanggalin natin. Yan. Spline washer. Tapos washer. Yan. Merong washer. Washer at saka spline washer. Yan ang setup niya.
Yan, oil strainer niya, marumi rin. Isa ito sa pinaka-importanting parts ng ating motor. Ito nagsisilbi ng saanan bago mag-oil pump siya. Ito para yung oil or asetin yang pinapump ay malinis, kaya merong oil strainer dito. Yan, yan may circlip yan. Itong circlip yung nag-lock dito sa kanyang kickstarter spring. Ito siya, kickstarter spring. Dito yung circlip niya. May 3 bolt po siya dito naka-attach sa kanyang starter motor. Yan, 3 bolt dito. At yan, tingnan nyo yung kabuuang hitsura niya sa ilalim ng makina. Maitim. Ito po yung dahilan ng overheat. Yan, maitim po siya. Dapat hindi ganito ang kulay niya. Maitim siya dahil sa overheat. May 2 lock siya dito. Yan, kalak sa 2 butas to. At may bolt. Yan, dito siya. Sa pagtanggal ng center crankcase ay iwanan natin yung 2 bolt, ito at saka dito, para mabilis nating tanggalin or mabilis nating paghiwalayin yung 2 crankcase. Yung center crankcase cover natin ay may 6 na bolt. Yan, itong 6 ang kailangan nating tanggalin para mahiwalay natin yung center crankcase cover. Yan, maitim po siya dahil po ito sa overheat. Yung oil passage niya, oil circulation ay hindi tama, hindi maayos ang ikot, kaya yan maitim siya dahil overheat. Yan, walang alog siya yung ating sigonyal, meaning 100% nasa kondisyon po ito. Ito yung kanyang bearing, walang alog. Yan, walang ingay, meaning nasa kondisyon ng ating sigonyal. 100% yung ating connecting rod ay nasa kondisyon, pati yung ating bearing. Yung kabuuhang sigonyal niya ay maayos at pwede natin itong ibalik, pero linisin muna natin ito ng mabuti. Yan po ang kabuuhang video kung paano natin binaklas yung buong makina. Sa susunod nating na video ay install muna natin ito, kabuuhang
makina. Pero linisin muna natin yung spare parts niya at tingnan kung anong sira at anong palitan natin. Check nyo lang sa description yung next video natin.